Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Ano ang Anti-VAUSI Act? Ang Anti-Violence Against Women and Their Children ay panungkalang batas na ipinasa ng Kongreso noong Pebrero 2004. Nilalayo ng batas na ito na tugunan ang nagganap na pang-aabuso sa kababaihan ng kanilang mga intimate partners kabilang ang dati o kasalukuyang asawa, live-in partner, o boyfriend o girlfriend. Sa maaaring pagkakataon, nagdadamay ding mga anak na babae sa pang-aabuso kung kaya't ito rin ang kasamang tinutugunan ng batas. Ang Anti-VAUSI Act o Republic Act 9262 ay pinirmahan ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong Marso 2004. Bakit kailangan magkaroon ng Anti-VAUSI Act? Ang pang-aabuso sa kababaihan ay isang malagim na realidad sa ating lipunan. Ayon sa Social Weather Station Survey noong Nobyembre 2003, may 21.6 milyon na babae sa Pilipinas, edad 18 pataas, ang nakaranas o patuloy na nakakaranas ng pang-aabuso. Ang pang-aabuso ay madalas ding gawa ng kanilang mga karelasyon. Madalas tinitignan ito bilang normal na bahagi ng babae kapag siya ay pumasok sa isang relasyon o magkapamilya. Dahil dito, maraming babaeng hindi nasasalita tungkol sa pang-aabusong kanilang nararanasan. Wala nang ibang batas ang angkop na tumutugon sa iba't ibang klase ng pang-aabusong kanilang naranasan bago ang Anti-VAUSI Act. Ilang sa mga aktong VAUSI sa ilalim ng batas ay pisikal, panggugulpe, paninipa, panununtok ng baril, o kahit anumang bagay na nakakasakit. Pangalawa, sexual, panggagahasa, pamimilit na manood ng X-rated na pelikula, pambubugaw ng asawa o anak. Pangatlo, psikolohikal, pamamahiya, paninira ng gamit, pagkakait sa mga anak. Economic o pinansyal, hindi pagbibigay ng suporta, pumipigil sa pagtatrabaho ng babae, pagkuha o pagkontrol ng kita ng babae, paninira ng gamit. Protection order, sa ilalim ng Anti-VAUSI Act, maaaring bigyan ng protection order ang babae bilang pansamantala o permanenteng proteksyon laban sa maaaring patuloy na pang-aabuso sa kanyang karelasyon. Kabilang sa saklaw ng protection order ay ang sumusunod. Una, pagbabawal sa respondent, karelasyong nang-aabuso na gumawa ng kahit anong aktong VAUSI sa babae. Ilan pang mahalagang tungkol sa VAUSI. Ang pang-aabuso ay maaaring aktwal na isinagawa o ordinansa sa babae. Ito ay maaaring direktang ginawa ng babae o sa kanyang anak o iba pang kapamilya o alaga upang takutin ng babae. Pangatlo, ito ay maaaring mangyayari sa loob o labas ng bahay. Pagbabawal sa respondent na gabalain uli ang babae. Halimbawa, paghaharas sa telepono. Pagpapaalis sa respondent sa bahay nila ng babae. Pagbabawal lumapit sa babae at sa mga tinukoy nitong kapamilya, kamag-anak sa kanilang bahay, opisina, eskwelahan at iba pang lugar na madalas puntahan ng mga ito. Pagkukumpiska ng korte sa baril at iba pang deadly weapon sa respondent. Pagbabayad ng respondent sa pinsalang ginawa nito. Halimbawa, gastos sa hospital. Pagbibigay ng temporary o permanenteng custody sa babae ng kanyang mga anak. Pagbibigay suporta ng respondent sa babae at ang kanilang anak. Lalong pinatibay ng bagong batas ang malagang papel na ginampanan ng barangay sa pagtugon sa mga kasong PWC. Bukod sa pagbibigay ng PPO, ang susunod ay tungkulin ng mga opisyal ng barangay. Mayroon ding tatlong klase ng protection order sa ilalim ng Anti-VAUSI Act.
Barangay Protection Order o BPO. Binibigay ng barangay may bisa ng 15 araw. At Temporary Protection Order or TPO. Binibigay ng korteng may bisa ng 30 araw. Permanent Protection Order or PPO. Binibigay ng korte may bisa hanggat hindi nagpipetisyon ng babae sa korte na ipawalang bisa ito. Every day I'm fighting a battle in my mind. Am I doing alright? 'Cause I really don't feel fine. I say I trust you to see